Hello mga lods! Ito na naman si Inday B, ang yung open-minded vlog. So welcome back to my channel mga lods. Salamat sa suporta, salamat sa pakikinig sa mga kwento kong ito. At may nagtanong naman sa atin ngayon na kung saan, ano nga ba yung feelings o yung experience ba pag nakalunok ka ng tinatawag nating gata, no? So, alam niyo na kung anong gata na yan. Hindi ko na i-explain pa ng maigi kay baka mapahamak naman tayo, no? So, alam niyo na yan sa mga jowa dyan. Alam niyo na yung tinutukoy kong gata. Pwedeng gata sa niyog, gata sa So, alam niyo na yan. So, based on my experience, mga lods, of course, hindi po yan maiiwasan, no? So, para lang to sa mga bukas ang isipan. Kung kayo ay wala dyan, no? Walang mga bukas na, hindi bukasan yung isipan dahil kayo ay mga KJ o parang hindi kayo normal na tao kasi normal lang po na ganitong topic, no? Para sa akin, normal lang. At kung nag-aaral ka naman, siguro isa to sa mga topic din. Pero kaya nga meron tong mga debate kung kailangan ba tong i-topic o hindi, no? Pero para sa akin, kailangan para ma-aware po yung mga kabataan kung ano yung ano ba yung mga consequences pagdating sa mga ganitong bagay, lalo-lalo na sa ating health. Yes, of course, ating health. Kasi nga, siguruhin nyo po na pag lumunok kayo sa mga gatang-gata na ito, no? Siguruhin nyo na itong tao na to, no? Itong subject na to, itong pinagkukunan ninyo sa gata na tinitikman ninyo ay purely cleanliness. Yung wala siyang halong chemical. Wala siyang halong chemical means hindi po siya may sakit, no? Beware po tayo kasi rampant na po ngayon. Ang dami na po ngayong sakit ng dahil lang sa mga bagay na yan, no? Sa sobrang kuryoso ng mga tao, dumadami na po ang may sakit na tinatawag nating mga ganyan, mga sipilis, mga ano ba dyan, no? Hindi ko na ibanggitin kasi baka maano yung ano natin. So, dumadami na, no? So, kung ano ba yung experience pag nakaano ka dyan, no? So, ang experience ay depende po yan sa pinagmulan, no? Yung pinagkukunan mo ng gata. Kung ang tao yan ay mabisyoso, mahilig manigarilyo, mahilig mag-inom, maraming bisyo, hindi po malasa. Hindi po malasa ang kanyang ang gata na yan. Hindi po siya malinamnam. Hindi po siya pero kung doon po yan sa healthy, no? Healthy na tao, walang mga bisyo, walang mga tinatawag nating napakaganda, napakalasa, lalong-lalo na mahilig siya sa mga fruits and vegetables. Napakalasang gata, no? Hindi mo mafe-feel yung parang bahong taya, no? Parang bahong basta hindi mo mafe-feel na yung parang ano ba itong kumakain ba ito ng lata kasi taya. Pero normal lang po yung lasa na taya, no? Lasang malansa na normal po lang yan. Kasi nga, yan, maraming mga components of cells yan, no? So, ito yung sinasabi ko na bago nyo lunukin ang gata na yan, siguraduhin na ang gata na yan ay healthy. Kayo lang, hindi yung tao na yan na maraming pinag-anuhan, no? Alam mo na yung point ko doon. Yung maraming, marami na siyang experience, marami siyang, hindi lang ikaw yung nag-iisa sa buhay niya, kundi marami kayo. So, napakahirap dahil pwede kang mapahamak, no? Hindi po lahat ng nilulunok ay hindi kayo mapapahamak. Pwede kayong mapahamak. So beware, bago pa lang gawin ang mga bagay na yan, siguraduhin malinis at kayo lang, no? 'Di ba? Para happy talaga ang moment. So maganda naman ang experience pag at
full of multivitamins yan, walang problema yan. Hindi ka rin yan mabuntis-buntis bon kasi nga inano mo, hindi mo siya nilagay doon sa bibingka. Inano mo siya, no? So marami yung health benefits, no? So lalong-lalo yan na nangangailangan tayo ng endorphins para maging masaya po tayo. Hindi po palagi tayong sad, no? So isa yan sa mga kailangan naming mga babae. Pero lagi talagang isipin, no, na hindi lang ikaw, no? Isipin mo na yung ginagawa mo, no? Sure ka na sa tao yan. Hindi yung parang nagdadalawang isip ka na baka madami kayo. Kasi maano tayo yun. Mahoy! Sige, bye! See you next video!